Hindi nalilimot ng kamatayan. Sa isang tahimik na barangay sa Pilipinas, may isang babae na nagngangalang Alona. Maganda siya, maputi ang kutis, mahabang itim na buhok na kasingkinang ng sutla, at mga matang parang may itinatagong lihim. Pero sa likod ng kanyang matamis na ngiti, may itim na karumaldumal na sikreto. 5 beses nang ikinasal si Alona. 5 kasalan, 5 libing. Bawat asawa niya, namatay sa loob ng 1 taon matapos silang ikasal. Iba't iba ang dahilan, isang nahulog sa hagdan at nabali ang liig, isa'y namatay sa pagtulog, bigla ang atake raw sa puso, at ang isa, biglang nilagnat at hindi na nagising. Bumulong-bulong ang mga tao sa barangay, pero walang naglakas loob magsabi ng harapan. Malas. Yan ang sabi nila. Isang babaeng isinumpa na mawalan ng bawat lalaking minahal niya. Pero hindi isinumpa si Alona. Siya ang sumpa. Nag-aasawa siya para sa pera, sa kaginhawaan at kapag nagsawa na, pinapatay niya ang kanyang asawa. Arsenic sa kape, isang marahang pagtulak sa hagdan, o minsan, isang unan lang na dahan-dahang ipipinid sa natutulog na mukha. Marunong siyang umarte bilang isang nagluluksa. Luha sa burol, itim na belo, pabulong na dasal at kapag nailibing na ang kabaong, uwi siya, magbubukas ng bote ng lambanog at tititig sa kawalan. Wala siyang nararamdaman kundi kalayaan. Nang namatay ang kanyang ika-5 asawa, si Manuel, tuluyang napalitan ng takot ang simpatsya ng barangay. Umiwas na ang mga kapitbahay, ang mga batay hindi na naglalaro malapit sa bahay niya. Ang sabi ng ilan, magnet siya ng kamatayan. Ang iba, may mas madilim pang nangyayari. Pero wala siyang pakialam. Dumating ang ika-40 araw pagkatapos ng libing ni Manuel, ang gabi kung kailan sinasabing bumabalik ang mga espiritu upang dalawin ang kanilang mga mahal sa buhay. Mag-isa si Alona sa kanyang sala. Ang ulan sa labas ay malakas, bumabayo sa bubong, at ang kidlat, parang galit na galit. Nakatitig siya sa kandila sa altar, sa tabi ng litrato ni Manuel. Nakatitig sa kanya ang maamong ngiti nito, parang buhay pa. Mahina, bulong ni Alona, ngiting mapait. 12:00 ng hating gabi. Doon niya narinig ang 3 malalakas na katok sa kanyang pinto. Kumunot ang kanyang noo. Walang bibisita sa ganitong oras, lalo na't bumabagyo. Pinabayaan niya lang. 3 katok ulit. Mas malakas. Bumangon siya, inis, at binuksan ang pinto. Sumalubong sa kanya ang hangin at ulan pero walang tao. Sinara niya ang pinto at inilok. Ngunit paglingon niya, si Manuel nakaupo sa kanyang upuan. Basang-basa ang suot nitong Amerikana, ang tubig tumutulo sa sahig, at ang amoy ng basang lupa't bulok na kahoy ay pumuno sa sala. Ang kanyang mga mata, mapuputi, walang buhay, nakatitig sa kanya. Mahal, bulong nito, basag ang boses. Namiss mo ba ako? Napaatras si Alona, nanginginig. Alam niyang patay na si Manuel. Siya mismo ang nagsara ng kabaong nito. Patay ka na, bulong niya, halos hindi makapagsalita. Umiti si Manuel, ang mga labi niya basag at maputla. Noon, siya, dahan-dahan at lumapit. Tumatagas ang tubig sa sahig, parang ang bangkay ay kabababa lang sa libingan. Pero hindi nakakalimot ang kamatayan, Alona. Nanginig ang hangin sa loob ng bahay. Kumalabog ang mga bintana na parang sinusubukang pasukin ng bagyo. Tumakbo siya patungo sa pinto pero hindi ito mabuksan. Kinuha mo ang buhay ko, bulong ni Manuel, ngayon nasa likuran na niya. Ngayon, ako naman ang kukuha sa iyo. Yakap ng yelo ang kanyang balikat nang lumapat ang malamig na kamay ni Manuel. Napasigaw siya, nagpumiglas, pero parang bakal ang hawak nito. Tumakbo siya papunta sa likod na pinto, pero nandoon na ulit si Manuel. Impossible. Ang bahay ay parang nabaluktot sa paningin niya. Parang isang panaginip na hindi niya matakasan. Tumalikod siya, luhaan. Patawarin mo ako, bulong niya. Hindi ko sinasadya. Tumawa si Manuel, isang malamig, basang tawa na parang galing sa ilalim ng lupa. Sinadya mo ang lahat. Biglang namatay ang ilaw. Ang dilim ay naging ganap. Ramdam niya ang mga kamay nito sa kanyang liig, unti-unting bumabalot, humihigpit. Sinubukan niyang kumawala pero parang bato ang katawan nito. Naramdaman niya ang malamig nitong hininga sa kanyang pisngi.
At ang huling narinig niya ay ang bulong ng patay. Hindi nalilimot ng kamatayan. Kinabukasan, sumikat ang araw na parang walang nangyari. Tahimik ang barangay. Nang walang sumasagot sa pinto ni Alona, pumasok ang kapitbahay. Nakita nilang nakahandusay si Alona sa sahig ng sala. Ang balat niya ay maputla, malamig at basa parang iniahon mula sa hukay. Pero ang pinaka nakakakilabot, may mga yapak ng putik mula sa katawan niya palabas ng bahay papunta sa hamog ng umagang iyon. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutan mag-comment, mag-subscribe sa aming channel, at i-click ang notification bell.